I will be discussing about return filing and payment po. Next po, Gerald. After po nating mag-register ng business, meron po tayo matatanggap na COR from registration. So, after po natin mag-register, kailangan po natin mag-file ang ating pong mga returns. Makikita po siya sa ating COR kung ano po yung mga i-register at ipa-file po natin. Halimbawa po, sa 2303 po natin, andyan po sa registered activities kung ano po yung mga tax type na atin pong ipa-file. Halimbawa yung income tax, percentage tax, annual registration fee. Andyan din po sa COR kung kailan po natin siya i-file, yung mga deadlines po, kung kailan po natin i-file, at kung ano, kailan po yung kanyang mga deadlines. Next slide. Ito po yung mga tax return deadlines po natin. Sa first column po, makikita po natin yung ating mga returns. Yung sa second column, kung anong period. At sa third po, makikita po natin dyan kung yung frequency po ng ating filing and payment. Halimbawa po, 1,700 po. That is annual. So, ibig sabihin po, once a year po natin siyang ipa-file. At ang due date niya po every 15th of the following year. 1701Q. Yan naman po yung quarterly ITR po. Ang return period naman po niyan is first, second, saka third. Ang filing po niyan is after ng first quarter. Halimbawa po, ang first quarter po natin is March. Kaya ang filing po niyan is May pa po, May 15. 1702Q, ganun din po. Ang kanyang due date ay May 30, August 29, at November 29. Next slide po. Ang ating 1601C, 1600 at 1602 ay monthly po yan fina-file on or before every 10th of the following month. 0619E, 0619F, monthly din po yan fina-file on or before every 10th of the following month. 1603, 1601EQ and 1601FQ, yan po ay fina-file quarterly. Ang deadline po niyan is last day of the following month after the quarter. Next slide po. Ang 1604C, 1604F, 2316 at 1604E ay pinafile po annually on or before January 31 of the following year. Ang 2316 naman po ay February 28 of the following year. At 1604E on or before March 1 of the following year. Next slide po. Ang 2551Q ay pinafile po quarterly at ang due date po niyan ay on or before every 25th of the following month of the quarter. 2550M ay pinafile po monthly
At ang due date niya on or before every 20th of the following month. 2550Q ay fina-file po quarterly on or before every 25th of the following quarter. VAT relief, fina-file din siya quarterly on or before every 25th of the following month. At 0605, registration fee, fina-file po yan annually po. On or before January 31. Next slide, Gerald. Paano po gamitin ang ating EBIR? Unang-una po, kailangan nyo pong i-download muna to mula sa ating website. Pag na-download nyo na po ang EBIR, yan po magiging itsura. At unang-una po, kailangan po natin ng profiling. Kailangan i-input po lahat ng ating mga data dito po sa mga spaces. Next slide po, Gerald. Pagka na-input na po natin yung data natin, kailangan po nating i-validate para malaman po kung tama po yung pinaglalagay po natin sa form. At after ma-validate, pagka vinalidate nyo po siya at wala naman po nag-pop up, ibig sabihin, okay na po yung ating profiling. Kaya save po natin and then submit. Next slide po. Next slide, Gerald. Naririnig yung usapan sa koleksyon. Masabi sa kanila, maingay sila. Yes po, sir. Noted po. Sir, sorry nawala ako. Sa Annalyn, nawala ako, sorry. Okay. Nawawala yung internet. Share screen. Ulit pa. Iyan po. Maingay Okay yung po. koleksyon, maingay. Naririnig yung taga-koleksyon. Noted po, sir. Salamat po. Next slide po. Okay na po. Next slide na po, Gerald. Sir Gerald. Pagkatapos po natin mag-file sa EBIR, meron po tayong matatanggap sa ating email na tax return receipt confirmation. Ito po yung katunayan na nakapag-file na po tayo. Hinahanap po talaga yan pagka nagpapareceive po tayo ng mga ITR. Kaya kailangan po natin i-print yung galing po sa ating email na confirmation. Next po, Sir Gerald. Sir Gerald, next po. Meron tayong iba't ibang paraan para po makabayad ng atin pong mga returns. Karamihan po ay kadalasan pong ginagamit dyan is yung Globe GCash po. So, and yung iba't ibang authorized agent bank po natin. Bali makikita po ang ating mga authorized agent bank, makikita po yan sa ating website po kung ano po yung mga authorized lang na pwede po nating pagbayaran.
within jurisdiction lang din po ng na nakaregister po. Next po, next slide. Ayan po yung mga iba't ibang authorized agent banks po natin na pwede po, kung saan pwede po tayo magbayad ng ating returns. Next slide, Gerald. Sir Gerald, next po. Ay. Yan po ang bahagi namin sa collection. Maraming salamat po. Thank you, Miss Annalyn. Naririnig po ako? Okay. Sir. Naririnig. Okay naman. Well, thank you, Miss Annalyn, for discussing po regarding sa filing and payment. Po. Thank you so much. Ay, sir? Sir Adel? May something ka ba you should share? Sige, may para ma-capture na lang nila para i-capture na lang nila yung mga deadlines. So may ipopost ako mga deadlines, capture nyo na lang po ha. Konti lang to. Sige, sir. Then after that, sir, we'll proceed po sa compliance discussion naman po niya, sir. Ay sige, mamaya na ako huli. Sige, sir. You can flash na din, sir. Okay. Later naman sa section. Okay, thank you. For a few moments lang yun, sir, diba? Few minutes. Konti lang. Thank you. Ay. Okay, i-capture nyo na lang pong mga deadlines na to, no? Para hindi na rin po kayo mahirapan. So, i-capture nyo na lang, no? Konting slides lang to. Para ito, income tax ng individuals. Ito yung income tax ng mga non-individuals. So, kompleto na po ito. Return period, filing frequency, coverage niya, tapos yung filing ng mga due dates on or before. So, capture nyo na lang po ha. Percentage tax or yung non-VAT. Ito yung mga non-AFPS users. Ito sa mga VAT. Ito sa mga withholding tax compensation. Withholding tax expanded. Withholding tax final. Ito naman sa mga EFPS users. Percentage tax non-VAT. Value added tax o VAT. Ito naman yung withholding tax ng compensation. Withholding tax ng expanded. Withholding tax ng final. So, inventory of goods, ang deadlines namin 30 days after the end of calendar of fiscal year. So, yun lang, G. Okay na.